Mayor Vico Soto may posibilidad na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa buong bansa ngayong araw po. Pero bago yan, kung bago lang po kayo sa akin channel at kung gusto nyo ng ganitong klaseng content ay maaari po sanang pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at maraming salamat din po sa mga solid viewers natin, sa mga subscribers at sa mga OFW na patuloy na tumatangkilik, patuloy na sumusubaybay ng munti po nating channel. Again, maraming salamat po sa inyo at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, di naman po alintana or hindi naman po lingid sa kaalaman po ng mga viewers natin sa channel na ito na isa po tayo sa nagnanais na maging pangulo ng ating bansa ang butihing Mayor Vico Soto. At alam ko po sa sarili ko, alam ko po sa puso at sa isip ko at tingin ko naman po mga kaparokya nang nakararami na ang tanging alas na lang po ng ating bansa para may mabago or magbago ay walang iba kundi ang isang Mayor Vico Soto. Sa panayam nga nito sa batikang journalist na si Miss Jessica Soho ay tila may pahiwatig ito na pwede niyang i-break ang sinabi niya na hindi na siya tatakbo after his term bilang mayor po ng Pasig. Well, kung nais natin ng talagang tunay na pagbabago, I think si Mayor Vico Soto na yung nakikita kong makapagbibigay nun. Patunay yan mga kaparokya ang ginawa nito sa lungsod po ng Pasig. Talagang marami pong nabago at talagang nag-stand out po ang lungsod po ng Pasig buhat ng pamunuan nito ang nasabing lungsod. So tara ating panoorin mga kaparokya ang ilang kuha sa interview kay Mayor Vico Soto. Pasensya ka na, I have to ask this question. May mga tao na sasabing, iba ba ang age requirement for mukhang ikaw yung gusto nila? Pwede naman nila iba ba? Maghanap sila ng ibang kandidato. Pwede naman. Bakit hindi ikaw? Para sa'yo nga yun eh. Yun ikaw na inisip nila. Iba ba daw yung qualifying age? Baka sinasabi lang yan ng ibang tao na ako iniisip nila. Hindi naman natin alam kung totoo yun. Wala naman kumausap sa akin. Kung ako lang, nagsabi na ako na 2028, I'll take a break from politics. Hindi muna ako tatakbo. Hindi ko alam exactly kung anong gagawin ko. Gusto ko magturo sana. Gusto ko mag-aaral din. Baka may mga opportunities din, other opportunities in government, maybe civil society. So, yun po talaga yung sabihin ko sana, are you for real, Mayor Vico? Totoo ba yan? Nasa peak ka ng political career mo, ikaw yung tinitingnan nila na pwede to, dapat sila na. Tapos biglang sabihin mo, wag mo nang tumakbo, parang damper naman yun. Hindi naman, kasi di ba, ang tao ayaw na sa traditional politician. Kung gagawin ko ang buhay ko ang politika, at kailangan every year, tatakbo, kailangan iniisip ko pataas na pataas posisyon. Kung magiging ganun din ako, I'm sure after 3 years, ayaw na rin sa akin ng tao. Ibig sabihin, pati ako, ayaw ko na rin sa sarili ko kung ganun lang. Kung magiging traditional din ako, hindi yun yung dahilan kung bakit nagustuhan ako ng iba. So I have to be true to myself. That's number one. And sa totoo, hindi naman. Una sa lahat, hindi naman kailangan maging elected official para magkaroon ng impact or para tumulong. So wala ka pa doon, hindi mo tinitignan yung path na yun towards bigger things for you. Bigger things doesn't always necessarily mean having to run the elections. So I just want to do my part. Of course, I have to think of myself also. Sige, takbo ako sa 2028, pero burnout naman ako. Hindi naman madali yung ginagawa araw-araw, di ba? Hindi, wala, disservice din sa tao yun. Ako, kilala ko sarili ko, alam ko kung hanggang saan lang ako, alam ko yung limitasyon ko. I'd like to think that I'm a pretty self-aware person. At
tingin ko tamang desisyon. So yun nga mga kaparokya, tila may pahiwatig si Mayor Vico Soto na pwede nitong i-break ang tila pangako nito nung inauguration na kung saan sabi nito na hindi siya tatakbo in any position by 2028. So yun nga po mga kaparokya, nang tanungin siya ni Miss Jessica Soho about nga po sa pagbaba ng age requirement dahil ayon kay Miss Jessica Soho, siya daw po ang nakikita ng mga tao dahilan kung bakit binaba ang age requirement. Kumbaga, may proposal about sa age requirement. Kung saan sinagot ito ni Mayor Vico Soto na pwede naman daw ibaba, maghanap lang daw po ng ibang kandidato. Pero sagot natin dyan mga kaparokya about sa sinabi ni Mayor Vico Soto. Sinong kandidato ang pwedeng tumapat kay VP Sara Duterte? Sino dito? Sino sa mga kilala nating politiko na pwedeng tumapat kay Vice President Sara Duterte? Except Mayor Vico Soto, wala na po tayong naiisip na ibang pwedeng tumapat kay Vice President Sara Duterte. Yan yung sa palagay ko, yung sa tingin ko mga kaparokya. Pero parang may cambio naman po si Mayor Vico Soto sa sinabi niya na kung saan mga kaparokya, sabi nito, kung ako lang or kung siya lang daw mga kaparokya. Meaning, pwede nitong i-consider if kung tao mismo ang magsasabi sa kanya o mag-uudyok sa kanya para tumakbo bilang Pangulo. Kasi hindi naman niya exactly alam ang gagawin niya after ng term nito bilang mayor po ng Pasig. And according to him also, gusto daw niya magturo o mag-aral sana at kung may opportunity magtrabaho sa gobyerno, yun daw ang gusto o plano nito. Pero kung hindi maamyendahan ang proposal na pababain ang age na require para makatakbo sa mataas na posisyon, mga kaparokya, tingin ko mas gusto ko yung plano nito kesa yung mag-senador or tumakbo bilang congressman. Kahit pa sabihin natin mga kaparokya na nilalampaso nito yung senatorial survey, kumbaga nilalampaso nito yung mga batikang senador, yung mga kilalang senador sa survey, mas mainam pa rin po para sa akin na ang plano nito ang dapat nitong sundin. Kasi may point naman si Mayor Vico Soto na hindi kailangan tumakbo ka sa mataas na posisyon. Kumbaga mga parokya, mga traditional politician or mga trapo lang ang gumagawa nun according kay Mayor Vico Soto. Which is totoo naman. Kaya ang daming kurakot dahil kinakain ng sistema. Yan ang tingin kong iniiwasan ng butihing mayor. Basta para sa kanya mga kaparokya, he always do his part. Siguro bilang public citizen. Kumbaga mga kaparokya, dahil lagi naman niyang pinapaalalahanan ang taong bayan na gawin ang part natin. Driver ka man, engineer ka man, or ano ka man, gawin natin ang part natin. So, kapag wala na po siya sa posisyon, ay gagawin nito ang parte nito. Though naniniwala ako kay Mayor Vico Soto, pero mas naniniwala naman po ako na mas mananaig ang pasya ng tao kung pwede siyang tumakbo in a higher position, specifically bilang presidente. Kung pwede na sa 2028 mga kaparokya, taong bayan na po ang siyang magpapasya dahil para sa akin, walang pwedeng tumapat kay VP Sara Duterte kundi si Mayor Vico Soto lang. At tama naman, ginawa po yung proposal na yun dahil nga po kay Mayor Vico Soto. Si Mayor Vico Soto po talaga ang dahilan kung bakit may nag-propose patungkol nga po sa age requirement. Dahil yun nga po mga parokya, si Mayor Vico Soto yung nakikita ng nakararami na pwedeng makatalo sa pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. Performance-wise, di hamak na excellent ang isang Mayor Vico Soto kesa kay VP Sara. Pero kung popularity-wise, VP Sara because of her father's name. Other than that, mga kaparokya, wala na po tayong nakikita kay Sara Duterte. Sorry sa mga DDS pero
Totoo po, ang sinasabi ko, wala naman pong special kay Miss Sara Duterte except sa pangalan po ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya malaki talaga ang chance na tatakbo po sa mas or pinaka mataas na posisyon si Mayor Vico Soto. At dapat na siya ang maging leader nitong bansa. Talagang hands-on po kasi magtrabaho si Mayor Vico Soto at lahat ay bubusisiin nito. Kaya nga walang korupsyon sa Pasig dahil lahat tinitignan or chinecheck nito. Ganun din dapat lahat ng Pangulo ng ating bansa. Hindi basta-basta aasa sa kalihim or sa sekretary ng isang department. Kaya nagsisimula ang kurakutan or yung korupsyon ay dahil hindi binubusisi ng leader. Pero si Mayor Vico Soto sa lungsod po ng Pasig ay talagang chinecheck nito. Talagang inaayos nito ang bawat departamento ng nasabing lungsod. At kung kaya nitong gawin sa Pasig, naniniwala po ako na kaya niya din gawin ito sa bansa. So kayo mga parokya, naniniwala ba kayo na magbabago ang isip ni Mayor Vico Soto once na pwede siyang tumakbo bilang presidente by 2028? Paki-comment naman po ang suggestion nyo patungkol po dito. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Magsingat po tayo palagi. Thank you and God bless.